mahalaga sa atin sapagkat ito nagpapaalala ng mga napakahalagang mga bagay. Ang isa na natatanging bagay na ipinapaalala sa atin ang kawakasan, the end. Bawat bagay sa mundo ay may simula at may kawakasan. Bawat tao ay sinisilang at bawat tao ay namamatay, liban na lamang kung sila ay aabutang buhay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Para po sa marami sa atin, mahalaga ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, kaya tayo nagdiwang ng Kapaskuhan. Ito po ay nagpapaalala sa atin ng unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, the first coming of our King. Christmas reminds us of Jesus' first coming. Sino sa inyo naging masaya ng Pasko? Ang dami nating pagkain, may tinanggap tayong mga regalo, may bonus, ano pa. Marami tayong mga pagtitipong dinaluhan, reunion, pagkikita-kita. No? Masaya tayo noong Kapaskuhang nakaraan. Ano po? Hanggang ngayon, masaya pa rin tayo sapagkat ina-anticipate naman natin yung bagong taon. Di po ba? So, para sa ating mga mananampalataya, mahalaga ang first coming ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang tanong ko, ilan po kaya sa atin at sa iba pang mga mananampalataya sa buong daigdig ang may interest po sa second coming? Kung mahalaga sa atin ay pagdiwang ang first coming, sino kaya sa atin, taas po ang kamay, ang may interest sa second coming? O baka nakakaligtaan na natin na meron palang first coming. Akala natin tapos na yung meron palang second coming. First coming tapos na, ang ating iniintay na lamang yung second coming. So napakahalaga sa atin yung second coming, tama? Parang hindi kayo sumasang-ayon. Ilan yung tumatango? Napaka-importante nito yung pangalawang pagdating, o kaya'y pagbabalik ng ating Panginoon, no? Sapagkat kumpara po sa record tungkol sa kapanganakan o sa first coming ng ating Panginoong Hesukristo na natala sa buong banal na kasulatan, there were at least, sabi ng mga Bible scholars, 300 Bible prophecies were fulfilled in the first coming of our Lord Jesus Christ. Sa unang pagdating, 300 mga propesiya mula sa Old Testament ang na-fulfilled, natupad. Mahalaga yon, 300 prophecies. Pero napakaraming record or references ang second coming kumpara sa first coming. The ratio of the words is 8:1. First coming is 1, second coming is 8 words. Sabi ng mga Bible scholars, around 1,845 references in the whole of Scriptures that point to the second coming. Kaya importante, mahalaga. Di po ba? Mahalaga ang muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil mahalaga ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, it reminds us of this end of the year. So let us all stand up, mga kapatid, as I read from the pages of the Holy Bible, from the Gospel of St. Matthew, sa aklat po ni Ebanghelyo ni Mateo sa chapter 24 mula sa talatang 36 hanggang 51. Gusto ko sanang basahin yung buong chapter 24, sapagkat ito ay isa ang tinutukoy dito, Pero umpisahan na lang natin sa verse 36. Matthew 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.
Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo, dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyaon kapag dinatnang siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian ito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangi siya at magngangalit ang ngipin. Ito ang banal na salita ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo. Kung atin pong uunawain sa Tagalog, I don't need further explanation because it is very clear. The Lord Jesus Christ makes it very clear for us about the events and the signs of His coming and the need for us to prepare for that. Mahalaga yung paghahanda tungkol diyan. Gusto ko lamang kayong bigyan ng ilang mga bagay tungkol sa aklat ni Mateo. Itong Gospel of Matthew, sinulat ito ni Levi o yung tax collector na pangalan ding Mateo. At itong Matthew, Gospel of Matthew ay intended lamang para sa mga Hudyo, unlike the Gospel of Luke na ito ay para sa mga Gentile believers. At ang tema ng aklat ng Mateo ay Jesus Christ the King. Jesus Christ the King. Ang Panginoong Kristo, the Messiah, is the King. At maraming beses ditong binanggit ang mga katagang Kingdom of Heaven. In fact, sa buong Gospel of Matthew, 33 times na binanggit ang salitang Kingdom of Heaven. Bakit Heaven ang ginamit, hindi Kingdom of God? Sapagat alam natin na si Mateo isang Hudyo at hindi niya mabigkas ang salitang God, Yahweh. Kundi ang kanyang isinulat ay Kingdom of Heaven. But that refers also to Kingdom of God. At dito sa aklat ni Mateo, maraming mga talinghaga na ipinahayag si Mateo, ang ating Panginoong Hesukristo, sa Matthew, especially chapter 13, na may kanalaman sa Kingdom of Heaven. At maging ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay tinawag na Son of David. Galing siya sa lahi ni Haring David, na si Haring David po ay meron siyang lineage, no? At sa kanyang lahi magmumula ang Mesiyas. Kaya importante na makita natin ang larawan na si Jesus sa aklat ng Mateo ay tinuturing na hari dahil sa kanyang kaharian. No? Now, itong ating binasang mga talata mula sa chapter 24 ay kilala bilang Olivet Discourse. Pag sinabing discourse, isang mahabang pagpapaliwanag
In fact, mula verse 1 hanggang chapter 25, verse 46, ito yung tungkol sa Olivet Discourse ng ating Panginoon. At dito masasalamin natin yung mangyayari sa hinaharap. No? At napakaganda nito. Kung ang birth of the Lord Jesus Christ ay mayroon lamang dalawang gospel. Sa synoptic gospel, pag sinabing synoptic, ang ibig sabihin niyan ay salitang sin, S-I-N. Same. At optic, to view, to see. So, same view. Kaya synoptic at tatlong mga ebanghelyo yan. Sa Luke, sa Mark, at sa Matthew, yan ang mga synoptic gospels, silang lahat ay sumulat tungkol sa second coming ng ating Panginoon. Mark chapter 13, Luke chapter 21, yan po ay makikita natin ang kaparehong account ng Olivet Discourse na ito. Ano ba yung pwede nating malaman dito? Ito po ay tungkol sa mga tanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus bilang hari, na kung saan ay permanente na niyang itatatag ang kanyang kaharian dito sa bagong daigdig, new earth. Kanyang parurusahan ang mga hindi kabilang sa kanyang kaharian at kanyang gagantimpalaan ang mga matatapat na mananampalataya na nagpatuloy sa pananampalataya hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Pag sinabing kaligtasan, may tatlong dimension ang kaligtasan. Tayo ay iniligtas nung tayo manampalataya sa ating Panginoon, at tayo ngayon ay patuloy na inililigtas, at tayo sa hinaharap ay maliligtas. Yun po yung ating kaligtasan. Bagamat tayo nananalig na tayo ay may kaligtasan, subalit hanggang ngayon patuloy tayo nililigtas at tiyak tayong maliligtas finally sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So the sign of His second coming, the establishment of His kingdom, and His final judgment of all mankind. Ito yung nilalaman ng Olivet Discourse. Maganda basahin ninyo sa inyong mga tahanan, maging ang chapter 25. Napaka-importante, especially yung mga parables tungkol sa paghahanda, the 10 virgins, parable of the talents. Lahat ng yan ay may kinalaman sa future na pagdalik ng ating Panginoong Jesucristo. Nakatuon ang propesiya ni Jesus sa dalawang panahon sa Olivet Discourse na ito. No? Sa nalalapit na hinaharap, referring to the destruction of the temple, at sa distant future, sa malayong hinaharap. Yun po, dalawang panahon, nalalapit na hinaharap sa konteksto ng mga Hudyo, at malayong hinaharap sa konteksto ng sangdaigdig. Ang nalalapit na pagkawasak ng templo, yan po yung malapit na hinaharap. At yung kawakasan ng daigdig na ito, yun ang malayong hinaharap. So, I encourage you, as you read the Bible each day, dapat nagbabasa tayo ng Bible. Maganda yung prayer ni Elder Ben kanina, magbabasa tayo ng Bible. Ano ha? Yun po yung ating gawin sa taong paparating, at sa bawat araw ng ating buhay, wag nating pabayaan ang Bible natin ay nandoon, inaalikabok sa ating mga lagayan. Basahin natin. Kaya sa ating pagbabasa, ma-encounter natin sa Biblia yung mga tinatawag na mga utos. Tama? Mga encouragement. Tama? Pero what will you do? How are you going to respond when you read the scriptures and you find out about warning for the looming danger, yung panganib na paparating? Paano ka magre-react? Paano ka tutugon kung ikaw ay makabasa ng mga babala? Will you pay attention closely, or will you just ignore them? Yung bang bibigyan ng labis na atensyon? Magkakaroon ka ng isang determinasyon sa iyong sarili to resolve
within yourself, I need to know this. Warning. Alam nyo, ang babala ay mabuti. Di po ba? Kung walang babala, pag sinuway, ginawa, tiyak na may kapahamakan. Yun ang layunin ng babala. Para tayong mga mananampalataya ay makapaghanda. Para tayong mga mananampalataya ay huwag matulad sa sanlibutan. Ano ho? So, I hope you will pay close attention sapagkat ang Olivet Discourse ay puno ng warning. Maraming mga babala dito. Warning about being preoccupied with worldly things. Warning about the danger of being lazy, tamad, and having no fruit. Yan ang ating mga makikita rito. Through the words of our Lord Jesus Christ, the end of the world is made known to us. We are blessed people. We know how this world will gonna end. The unbelievers don't know, they don't care, but we know. Are you sure? Because it is written and we understand what it's going to take place sa daigdig na ito. Kaya mapalad tayo. At tayo ay may inaasahan ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. So let us study this chapter 24. At least meron pong mga nilalaman ito. Akin pong nakita ay 5. Una, mula sa verse 1 and 2, the destruction of the temple. Verse 3, the disciples' question, ang tanong ng mga alagad sa ating Panginoon. Verse 4 hanggang verse 28, the signs of the end of the age. Ang mga tanda ng kawakasan ng panahon. Pangapat, the sign of Jesus coming, yung pagbabalik ng Panginoon na mayroong tinatawag na cosmic, unusual cosmic events. At yung panguli ay yung mga paglalarawan para sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Mula sa verse 32, chapter 24-32, yung ating binasa tungkol kay Noah, hanggang sa chapter 25, verse 46, yan ay lahat ay naglalarawan kung paano tayo maghahanda sa muling pagbabalik. So, unahin natin yung destruction of the temple sa verse 1 and 2. No? Kung kayo pamilyar doon, ilang araw po matapos na dumating ang Panginoong Hesukristo sa Jerusalem, pumasok siya sa templo at kanyang nilinis ang templo, no? Bumalik muli ang ating Panginoon sa templo after that kind of cleansing of the temple. At doon, nung nandun siya sa loob ng templo, kinwestiyon siya ng mga elder at mga chief priest doon na sinasabi nila, anong authority mo na gawin ang mga bagay na ito? Ano ang iyong karapatan na gawin ang pagpapalaya sa mga magtitinda sa templo? Anong iyong karapatang magpagaling ng mga may sakit sa araw ng Sabat? Anong iyong karapatang magturo? Hindi ka naman recognized na rabbi. Yan ang kanilang mga itinanong at ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Yan doon sa chapter 23. So, babalikan nyo yan. So, matapos ang napakahamang diskusyon yan ng Panginoon sa mga religious leaders dito sa Israel, sa templo, sa loob, doon ipinahayag ng Panginoon sa chapter 23 ng Mateo, yung tinatawag ni Matthew, 7 woes. 7 aba. Sa aba ninyo, mga Pariseyo. Yon, 7 woes. No? At pagkatapos niyang may pahayag doon sa loob ng templo, sa harap ng mga religious leaders na ito, siya'y lumabas ng templo. Paglabas niya ng templo, lumapit sa kanya ang mga alagad. Lumapit ang mga alagad sa kanya. Ipinakita nila ni Jesus sa ating Panginoon ang kagandahan, karilagan ng istruktura ng templo. Sabi nila doon sa version ni Luke, what the wonderful stones, what wonderful buildings. Basta ninyo, napakaganda ng gusali. Napakaganda ng mga batong ginamit. Napakaganda ng hitsura.
Gaano po kaganda ito? Alam niyo, ito po'y sinimulan sa panahon ni Herod the Great at natapos ito sa panahon ni Agrippa. Sa loob po ng 8 taong pagpapagawa ng templong ito, 10,000 tao ang gumawa sa loob ng 8 taon. Imagine, tagal ginawa. Ilan ang gumawa? 10,000 men. At merong isang scholar na nagsabi na kung ikukumpara yung templong ginawa sa panahon ni Solomon, hindi hamak na mas maganda ang templong ipinatayo ni Herodes. Ganong kaganda ang templong ito. Maganda, no? Siyempre, nakikita ng mga tao yan. Namangha maging ang mga alagad. Pero sa halip na sumang-ayon ang ating Panginoon, oo nga, ang ganda. Anong sinabi ng Panginoon sa kanila? Ang lahat ng yan ay mawawasa. Magigiba. Walang bato na maiiwan sa ibabaw ng kapwa bato na hindi itatapon. Magigiba, mawawasak ang lahat ng yan. Para sa mga alagad, ang ganda ng templo, nakakamangha. At nais nilang marinig, ano kaya sasabihin ni Lord kapag ipinahayag namin ang aming paghanga sa templo? Ayun na ang sinabi ng Panginoon. Ang templong inyong nakikita ay iguguho, ibabagsak, mawawasak, iraransak. It will be trampled down by the feet of the Gentiles. Kailan naganap ang pagkawasak ng templo sa Jerusalem? AD 70. Year AD 70. Sa kamay ng mga Romanong sundalo. Ano natira noon? Meron naman pong inispare ang mga Romanong sundalo, yung tinatawag na West Wall. Western Wall ng templo. At ito hanggang ngayon ay nakatayo sa lugar ng Israel na tinatawag na Wailing Wall. Kung saan ang mga Hudyo doon ay nananalangin sa Diyos at tumatangis dahil sa pagkawasak ng templong iyon hanggang ngayon. The remains of that Wailing Wall still stand in these particular days. No? So tinatayang 1.1 milyong Hudyo ang namatay noong sila ay lusubin ng mga Romano. Akala nila ang mataas na bakod pader ng lungsod ng Jerusalem ang magliligtas sa kanila laban sa kanilang mga kalabang Romanong sundalo sa pangunguna ni General Titus sa panahon ni Emperador Vespasian. Akala nila makakaligtas sila. Kaya yung mga nasa mga nayon, sa halip na tumakas papuntang kabundukan, sila ay pumunta doon sa loob ng lungsod. Sinaraduhan ang malaking pintuan, ang gate. Ngunit, sinunog, namatay ang 1.1 million na Hudyo sa panahong ito at yung mga nalabig kaunti na lamang. Sabi ni Dr. R.C. Sproul, the Christians were spared. They escaped. Why? Because they know what Jesus told them. Prior to the arrival of the Roman soldiers, the Christians know. They were prepared. Kaya sabi ni Dr. R.C. Sproul, hindi namatay ang mga Kristiyano naman. Praise God because they listen to Jesus' words. Sabi ni Dr. R.C. Sproul. During the time of Hitler, it was believed that at least 6 million Jewish people were killed sa mga concentration camp. Sa panahon ni Joseph Stalin ng Russia, there were around 20 million Jewish people that died at the hands of this dictator. Pero ang sabi ng mga theologian, maraming Hudyo namatay sa panahon ni Hitler, yes. Maraming Hudyo namatay sa panahon ni Stalin, yes. Pero as compared sa panahon nila, kaunting bilang ng populasyon ang natira noong sila ay lusubin ng mga Romano. Bakit sila nilusob? Sapagkat sila nagre-rebelde laban sa imperyo ng Roma. Kaya yung mga sina Judas Maccabees nagre-rebelde, ayaw na nila mag-tax. At sa kasaysayan ng mga digmaan ng mga Hudyo,
AD 72 to 74 sa Masada, isang lugar doon, merong at least 930 plus Jewish ang nag-suicide rather than sumurrender sa mga Romano. Ganon katindi. Hindi lang natin naiintindihan itong mga bagay na to. Pero ganon katindi ang pangyayari. At yan ay pinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila. No? Pero para sa atin, hindi lamang tayo nakatingin doon sa destruction ng temple na nangyari na nakaraan, AD 70, kundi nakatingin tayo sapagkat sa salita ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang yung near future, kundi yung distant future, which is His second coming. But in the minds or to the minds of the disciples, kahit narinig nila na mawawasak ang templo, they were still looking doon sa pagdating ng Panginoon para muling i-restore ang kanilang temporary kingdom of Israel, na kung saan maghahari ang shalom, magagapi ang mga Romano. They were thinking about that. Kahit na sinabi ng Panginoon mawawasak ang templo. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanila, this generation will not pass away until these things happen. Sa panahon ng henerasyong ito, magaganap ang destruction ng templo. So magkaiba ng view ang mga alagad sa ipinahayag ginaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, meron po ditong binanggit sa ating chapter 24 tungkol sa salitang pagdating ng kasuklam-suklam na kalapastanganan. In English, no, the desolation, the abomination that causes desolation. May binanggit diyan, no? Especially sa chapter 24 verse 15 to 18. Basahin natin. Kapag nakita ninyo nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan, ang nasa bubungan ay wag nang mag-aksay ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa bahay, sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay wag nang umuwi upang kumuha ng balabal. So kasama yon sa mga warning ng ating Panginoon. Sa pagdating ng mga Romanong sundalo, wag na silang babalik para kumuha ng ano pang gamit. Sinabi niya sa mga disipulo, tumakas na kayo kaagad. Ngayon, gumagamit dito si Mateo ng tinatawag na cryptic languages. Yung salitang abomination that causes desolation, kalapastangan ng kasuklam na kalapastanganan, para itago, no, sa mga opisyal ng Roma na makakabasa ng kanyang isinulat na gospel, ang salitang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Para itago, sapagkat kung hindi niya ito gagawin, manganganib pa rin ang mga mananampalataya bago dumating ang AD 70. Ano ba yung salitang abomination? Sa Tagalog, kasuklam-suklam. Sa English, detestable. Kinamumuhihan, kinarurumihan, no? Tinatanggihan, tinataboy. Abomination. Desolation, ang ibig sabihin niya ay destruction, devastation, pagkawasak. Ngayon, binanggit dito ng Panginoong Jesus yung salitang tinutukoy ni Propeta Daniel sa Daniel chapter 9. Ano yon? Binanggit siya ni Daniel. At ito na yung fulfillment. Yung pagdating ni Antiochus Epiphanes, isang Griegong hari na gumapi at pumasok sa Jerusalem, pumasok sa templo at naghandog ng baboy na isang tinatawag na kalapastangan ng walang pangalawa. Antiochus Epiphanes. That was around 6 or 4 BC. Nangganap na yung fulfillment ng Daniel chapter 9 verse 26 to 27. At itong si Epiphanes na ito ay kanyang dinala ang mga temple prostitute mismo sa loob ng templo na pinagawa ni Herodes. Imagine that. Kaya yung kalapastangan ng walang kasuklam-suklam, ito ay nangyari na. But it doesn't mean na kahit ito'y na-fulfill na during the time of Antiochus Epiphanes, okay,
dumating din muli ito sa pamamagitan ni Titus, ng general ng Romano, na inorder niya na patagin ang buong Jerusalem, wasakin, at kunin lahat ang mga kagamitan sa loob ng templo sa Jerusalem. Naging more intensified ang pangyayaring ito. Winasak nila ang pader, ang poste, ang gusali ng buong Jerusalem, kabilang ng diyan ang templo. At ang templo ay tinapak-tapakan ng mga hentil na Romano, na mga hindi Hudyo. So, ibig sabihin, nangyari na noon, bago ang ating Panginoon, ang kalapastangan ng walang pangalawa, Antiochus Epiphanes, nangyari na noong muling mawasak ang templo sa Jerusalem. Pero naniniwala po ako at ang iba pa mga scholar na iyan ay foreshadowing lamang ng isa pang mangyayaring paparating, sapagkat si Apostol Pablo may binabanggit sa unang Tesalonica Kabanata 4 na darating yung man of sin or lawlessness, at kanyang itataas ang kanyang sarili, uupo siya sa templo at kanyang itataas ang kanyang sarili bilang Diyos. Nandyan po yan sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonian. Okay? Especially, 2 Thessalonian rather, chapter 2, verse 3 hanggang 4. At taglay nito yung espiritu ng Antikristo. Itataas ang sarili bilang Diyos, ngunit nakatakda rin siyang wasakin. He will be destroyed by the breath of our Lord Jesus Christ sa kanyang second coming. Ang Antikristo ay laganap na sa panahon ni Apostle John. Tinukoy niya ang mga Antikristo noon na mga bulaang propeta, bulaang tagapagturo. Sila yung mga nagtuturo na si Jesus ay naparito sa daigdig, hindi sa anyong tao. No? Gnosticism ang tawag dyan. So pag sinabing Antikristo, against the Messiah, against Christ, laban sa Mesiyas. At kasama na dito yung mga nagsasabi o nagkukunwaring sila ang Mesiyas. Yung mga false Christ, peking Kristo. Marami niyan noon. May mga ganyan pa rin maging sa ating panahon. At ang Pilipinas hindi papadaig. Meron sarili tayong version niya. Di ba? Antikristo, inihula na ng ating Panginoon na darating. Kaya, kanino sinabi ito ng ating Panginoon? Sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin, you should not be deceived. Huwag kayong padadaya. Be discerning. Discerning yung mga teaching na yan, na inyong napapakinggan. Kalat. Sa YouTube, sa lahat, kalat yan. Maging mapagmatsyag, mapanuri, huwag palilin lang. Si Jesus ang nagsasabi. At ito ang pinakamatinding panganib sa church. Sapagkat itong mga false prophets na ito, false Christ, hindi galing sa labas, sa sanlibutan sa mundo. Ito ay lumilitaw sa kalagitnaan ng mga mananampalataya. Kaya dapat maging doble ang pag-iingat ng mga mananampalataya. Importante na tayo ay bihasa. Dito, hindi lahat ng ating mapapakinggan ay nasa katotohanan ng salita ng Diyos. So, importante yan. No? So, isa na sa mga tanda yan. Kaya, importante na bilang mga mananampalataya, bilang church, we should have that spirit of discernment. Pag dumating sa ating kalagitnaan, we should be able to discern, no, ang mga ganyang mga katuruan. So, yun ang una, destruction of the temple. Second, the disciples' question. Nung sabihin ng Panginoon, walang bato na nasa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak. Nung sabihin niya ng Panginoon, ang tanong ng mga alagad, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito at anong tanda ng iyong pagdating at ano tapusan ng panahon?
Tatlong tanong. Kailan mawawasak ang templo? Ano ang tanda ng pagdating mo, Jesus? At kailan ang katapusan ng panahon? The end of aeon. Ages. Epoch. No? So para sa mga halagad, ang dalawang huling tanong ay magkaugnay. Ano yung dalawang huling tanong? Yung pagdating ni Jesus at ang huling panahon. Naniniwala sila na ang pagbagsak ng Jerusalem ay kaagad masusundan ng pagbalik ng Panginoon para i-restore ang kanyang kaharian at sila'y makapamuhay sa ilalim ng Shalom. Wala silang kamalayan tungkol sa layunin na ikalawang pagbabalik ni Jesus upang hukuman ang buong daigdig. Para sa mga alagad, ang pagdating ni Jesus noon, ang pagdating ni Jesus matapos ang destruction ng temple ay tungkol lamang sa kanyang pagtatatag ng temple na kaharian, pagkatalo ng kanilang mga kaaway at restoration ng temple na mawawasak na mas magiging maganda kaysa sa dating winasak ng mga Romano. At para sa mga Hudyo, ang katapusan ng panahon ay nagbabadya ng bagong kayusan, the new order of things na paghaharian nga ng kapayapaan. Samantala, ang ikalawang pagbabalik ni Jesus, hindi para sa mga Hudyo, kundi para sa atin, no? Sa ating mga mananampalataya, ay ito yung ating inaasahan. Ito yung kaganapan o final consummation of our salvation. Sabi ko nga kanina, tayo niligtas, naliligtas at maliligtas. Kailan yung maliligtas? Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At tayo lubusang isasama niya sa kanyang bagong daigdig, bagong new heaven and new earth. Kaya napakahalaga nitong second coming for us. Kaya ang sagot ni Jesus ay hindi lamang para sa mga nagtatanong na alagad, kundi para sa atin din. Ano sinagot ni Jesus sa kanila sa tatlong tanong na ito? Verse 4 to 28, makikita natin dyan na sinabi ni Jesus yung signs of the end, yung mga palatandaan ng katapusan ng panahon. Sa verse 29 to 31, pinahayag ni Jesus dito yung tanda naman ng kanyang pagdating. Anong mangyayari sa actual niya pagdating? At yung verse 32 hanggang chapter 25, verse 46, ito yung mga ilustrasyon. Nandito pumaloob yung aking teksto. Kaya ito ay warning para sa church. Yung mga nandito. Isa-isahin natin. Nabanggit ko na kanina, paglitaw ng peke or false Messiah. Second, digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Verse 6 and 7. So makakarinig kayo ng mga labanan, kakabalita kayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako, maglalaban ng bansa sa kapwa bansa, maging ang bawat miyembro ng pamilya magkakaroon ng alitan. Yan ay nangyari na noon. At nangyayari sa ngayon at mangyayari hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. No? Sapagkat hindi pa yan ang wakas, yan ay palatandaan pa lamang na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Ano pa ang ating makikita dyan? Magkakaroon ng tagutom, kakaroon ng lindol. At sa Luke chapter 21, hindi lamang famine, tagtuyot, o mga earthquakes, kundi lahat ng mga kalamidad na may kinalaman sa mga babalang ito. Ano pa mangyayari? Yun nga, sa verse 9, verse 11 to 13, yung pag-uusig sa mga mananampalataya na ang kanilang taga-usig, hindi ibang tao, kundi mismong member din ng kanilang family. At dahil sa pag-uusig na yan, anong mangyayari? Ito ang babala ni Jesus sa church. Lalamig ang pag-ibig ng marami at marami ang tatalikod sa pananampalataya. Tayo napaka-komportable natin. Nangyayari itong mga pag-uusig localized sa ibang bansa, sa mga communist countries, sa mga Islamic countries, yung mga Kristiyano inuusig. Ano nangyayari? Sabi ng Panginoon, manlalamig ang pag-ibig ng marami, referring to the professing to be in Christ, at sila ay ano? Anong mangyayari sa kanila? At talikod. Apostasy ang mangyayari. Iiwanan na si Kristo. Pag dumating yung kapighatian, yung kahirapan, yung pag-uusig, bye-bye Jesus. Ganoon ang mangyayari.
yan ay ina-predict na ng Panginoong Hesukristo na mangyayari. Nangyari noon, at nangyayari sa ngayon, localized sa iba-ibang lugar, hanggang sa dumating ating Panginoong Hesukristo, patuloy mangyayari ang ganito. Kaya ang babala, huwag manlalamig sa Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, maging mainit ka sa Panginoon. Huwag kang lalamig-lamig. Huwag kang lukewarm. Pag lukewarm, isusuka kita. Kinaligtaan mo yung dati mong pag-ibig, unang pag-ibig. Ano? So, sabi niyang isang theologian, si Carl Blomberg, sabi niya, itong verse 1 to 4, ano ba yon? Mga digmaan, peking Kristo, pag-uusig, no? Yan ay, at ang ikalima, yung proclamation of the gospel to all the world, no? Pangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng kinapal or sa sanlibutan, yung verse 4, sabi ni Carl Blomberg, naganap na noon. At nagaganap ngayon at patuloy na magaganap hanggang sa muling pagbalik ni Jesus. Samantala, yung pangangaral ng ebanghelyo ay naganap na rin noon. Ito ay mga referensya. Si Apostol Pablo, Romans 10:18. But I ask, have they not heard? Indeed they have. Ito ay tungkol sa mga Hudyo. Sila ba hindi nakarinig? Nakarinig sila ng gospel. Why? For their voice has gone out to all the earth. Ang kanilang mga tinig ay lumaganap sa buong daigdig, and their words to the ends of the world. Lumaganap ang gospel sa ends of the world, known world at the time, known world. No? Yung nasasakupang lugar ng Roma. Colossians 1 verse 6. Sabi ni Paul, the gospel which has come to you as indeed in the whole world. Imagine that. The gospel, ang ebanghelyo na dumating sa inyo mga taga-Colosas, at hindi lamang sa inyo, kundi sa buong daigdig. Ano sabi dyan? It is bearing fruit. Namumunga yan at lumalaganap pa. 1 Timothy 3 verse 16. Sabi ni Paul kay Timothy, great indeed, we confess, is the mystery of godliness. He was manifested in the flesh. Sino yun? Si Jesus. He was vindicated by the Spirit. He was seen by angels. He was proclaimed among the nations. Believe on in the world. Taken up in glory. So during the time that ang mga unang mananampalataya, specifically si Paul, nag-declare na reach out na ng gospel ang known world at that time. Pero sa panahon natin ngayon, marami pa rin na kailangan maabot. So it's just a foreshadowing. Ito mga tanda na ito'y magpapatuloy. Maging yung pangangaral ng ebanghelyo, hindi tayo dapat tigil. Di ho ba? Hanggang hindi nakakakilala ang mga tao, mga anak, mga pamilya natin. Huwag tayong tumigil. Sapagkat may paghuhukom eh. May impyerno eh. Kung wala yung mga bagay na yan, banjing-banjing na lang tayo. We could be comfortable and easy. I'm going to heaven. But if you know the truth, alam mo na mayroong paghuhukom. Alam mo na darating si Kristo, hindi para muling isilang sa Bethlehem, kundi para hukuman ang lahat ng tao. Kung iyan ay pinaniniwalaan mo, hindi ka dapat paisisi. If you are convinced of the very word of Jesus Christ about His second coming, you should not be comfortable in the way you walk your Christian life. Pero napakaganda sa Panginoong Hesus, lahat ng mga tanda na yan, naganap noon, nagaganap ngayon, pero hindi pa yan ang wakas. Nilarawan niya ng Panginoon katulad ng isang babaeng malapit ng mga anak.
labor in childbearing. At the very malapit nang lumabas. Yan ang paglalarawan doon. No? Sa isang aklat na sinulat ni John Bunyan, yung Pilgrim's Progress, merong binanggit doon tungkol sa even at the very gates of heaven, there is a road to hell. Nandun na sa pintuan ng langit, and yet meron pa rin doon sa may pintuan ng langit na tungo saan? Sa impyerno. So do not relax in your Christian life. We should be discerning. We should be serious in our walk with Jesus Christ. Because His coming is imminent. Pag sinabing imminent, it could come even today. Sa panahon na hindi natin inaasahan, we do not know. But that's why we are being asked to be awake, stay alert, be ready. Paano kung dumating ang Panginoon, nasa sinihan ka? Diba? At titingnan natin yan kung mayroong bearing dito. So after that, ano makikita natin? Binanggit naman yung pangapat na sign of His coming sa verse 29 to 31, yung unusual cosmic events. Sabi dyan, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. So yung mga lights sa kalangitan, ano sabi dyan? Malalaglag. There will be darkness again. To prepare for the coming of the light, there will be flash of lightning from the east to the west. And there will be the sound of the trumpet. Diba? At anong sinabi ni Jesus? Lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis. Ang alin? Ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila mga hinirang mula sa lahat ng dako. He will gather all the elect from all corners of the world. So, ang pagbabalik ni Jesus, hindi ito sikreto. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ito sikreto. The second coming of Jesus Christ will be visible to all. Makikita ng lahat ng tao sa daigdig ang kanyang pagbabalik at mananangis ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Sapagkat sa pahayag 1:7, ito ang sabi ng Panginoon, kahit mismo yaong taong umulos sa kanyang tagiliran ay makakakita sa kanyang muling pagbabalik. Sabi doon sa Revelation 1:7, tingnan nyo, dumarating siyang nasa mga alapap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. That day when Jesus returns, if you are not in Christ, that would be the greatest destruction that you could ever encounter in your whole life. Kung kaya there will be no second coming. There are teachings na mayroon nagsasabi na babalik ang Panginoon sa alapaap, kukunin ang mga mananampalaya, pupunta sa langit, after 1,000 years, muling babalik, gigirahin, didigmayin ng mga naiwang unbeliever kasama mga anghel. So these are called the dispensationalist side. But anyway, I don't want to go down more about this because I do respect dahil may mga rapture theory, theology. Anyway, but tingnan po natin sa panahon ng ating paghuhukom, sa panahon ng paghuhukom na tinatawag sa Matthew 25, makikita po natin na minsan lamang mangyayari. It's kind of connecting. Pag dumating ang Panginoong Hesukristo,
ando na, igagather niya, yung mga nasa kaliwa ay kambing, kanan yung mga tupa. Makikita natin yan sa chapter 25. Pag binasa ho ninyo, magkakaugnay ho yan. So, hindi po yan na after certain, another 1,000 years, saka mangyayari yung tinatawag na judgment, final judgment. No. It's just, when the Lord Jesus Christ comes, it will be the final judgment, the day of judgment. Yan po yung ating naunawa. Now, meron ditong binanggit yung mga illustrations. Paano nilarawan ni Jesus yung mangyayari sa kanyang muling pagbabalik? Una, yung fig tree. Kapag nakita mo yung puno ng higos ay may bud, tumutubo yung daon, alam ninyo mga Hudyo, mga alagad ko, na ang tag-araw ay papalapit na. So, it is an analogy na kung alam mo, nakikita mo ang mga pangyayaring ito sa iyong kapaligiran, ibig sabihin yan, malapit na ang aking muling pagbabalik. Yun lang po yung katotohanan doon. No? At dahil dyan, alam mo malapit na, ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo? Maghanda ka. Maghanda ka sa kanyang muling pagbalik. Walang nakakaalam, sabi ng Panginoong Hesus, kung kailan siya muling babalik, kahit siya mismo, hindi niya alam. Nagsasalita siya rito bilang isang tao na bahagi ng kanyang humiliation, yung kanyang pagiging aba, na kahit na siya ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at mga mangyayari sa inaharap, hindi niya iginiit ang pagiging Diyos dito. Kaya sinabi niya, kahit ang anak ng tao ay hindi nalalaman ang muling pagbabalik niya. Ang, sino? Ama lamang. Ano ang lesson dito? Dahil walang nakakaalam, marapat lamang na maging handa. Sino po? Hindi ang mga taga-sanlibutan. Sino? Tayo. Tayo. Mga mananampalataya, sinasabihan dito, mga alagad. Ang mga taga-sanlibutan na hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo lamang para sa kaligtasan, may ibang Diyos na sinasamba, mga Diyos-Diyosan na sinasamba, wala silang interes sa second coming ni Jesus. Dahil hindi sila kabilang kay Jesus. Pero kung ikaw ay na kay Jesus, you should be interested. Yung mga illustrations dito mula sa verse 36 hanggang 25:46, pero ilan lamang dito ang aking tatalakayin, especially itong ating text. Yung verse 36 to 39, it talks about the days of Noah. Ano ba yung nangyari sa panahon ni Noe? Na dito inilihintulad ng Panginoon ang kanyang muling pagbabalik. Ang sabi ng Panginoon sa verse 36, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, sabi ni Jesus, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lamang nakakaalam nito. Kung ano ang mga ginagawa ng mga tao nung kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Ano ba yung ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noe? Nang mga panahong yon, bago bumaha, ang tao'y nagsisikain. Ano pa? Nag-iinuman. Ano pa? Nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kalam-alam na mangyayari hanggang sa dumating ang baha. At ano nangyari? Nalunod ang lahat ng tao, hayop at lahat ng bagay na may buhay sa panahon ng baha. At isang pamilya lamang, 8 katao, si Noe, ang kanyang may bahay, ang kanyang 3 anak at ang kanilang mga asawa, ang naligtas dahil iniligtas sila ng Diyos. Pero lahat ng tao nung panahong yon ay napahamak. Bakit? Hindi nila pinakinggan si Noe. Nangangaral si Noe. In fact, sa New Testament, binanggit na sa panahon ni Noe, Jesus was preaching the gospel through Noah. Pero hindi nila pinakinggan. Tuloy ang buhay. Tuloy ang pagpapasaya, pagsarap. Ano ba masama dito? Mag-asawa? May masama ba doon? Masama ba kumain? Yung sa inyo hindi kumakain dito. Nandiyan si Ate Marit, bago sweldo. Sino sa inyo hindi umiinom? Umiinom. What makes me think about this? Is there something wrong with those things? No. But if ito lamang ang iyong pinagkakaabalahan, you are so preoccupied
occupied with all of these things, the physiological need of your body alone, and you forget about the food, the condition of your spirit, your soul, there's something wrong. Kaya bago mahuli ang lahat, you have to think. You have to think. You have to think about this. So bilang mananampalataya, hindi tayo dapat maging abala sa mga bagay na humahadlang sa ating kaugnayan sa Panginoon. Yes, there is time for everything. But remember, brothers and sisters, kung yung mga bagay na yan ay magiging abala o hadlang para sa Panginoon, pero hindi naman yan abala o hadlang para sa iyong personal na kasiyahan, you have to order your lives according to what God wants you to live. Hindi yung nakatuon ka lamang sa mga bagay na panlupa, sa pagpapasaya sa iyong sarili. Kaya ang panawagan dito, you need to ready yourselves for Christ's return. How? Tingnan mo yung nangyari sa panahon ng Noe. Ang mga tao ay abala sa mga bagay na ito, wala silang panahon sa Diyos. Paano mo ihahanda ang sarili sa muling pagdating ni Jesus? Ito, by not buying the idea of the world. Huwag mong gayanin, tularan ang takbo ng sanlibutan. For them, their life must be spent only mainly for food, for drink, and marrying, which are all physiological needs of the body. Spiritual, no time. I had a job to do. I had to do this kind of thing. I had to be happy. Sabi ko nga sa mga taga-NBP kahapon, kung gusto nyong maayos sa inyong buhay, unahin ninyo ang Panginoon. Ginagawa nyo lamang panghuli ang Panginoon kapag kayo'y nangangailangan, saka lamang kayo lalapit sa Panginoon. At pag naibigay na ng Panginoon yung pangangailangan, bye-bye. Balik sa buhay. Pag may sakit, Lord. Di ba? Ganyan ang karamihan sa mga tao. Kaya importante, mas maganda yung version ni Luke sa chapter 21 ng Luke, verse 34-35. Bakit kaya ganun, no? Hindi naman kasi tayo taga rito, no? Our citizenship is not of this world, in this world. Our citizenship is in heaven. We are just mainly passing through this world. Sa Luke chapter 21 verse 34-35, mas maganda yung paalala dito ng Panginoon sa pamagitan ng pagsulat ni Lucas. Sabi ni Lord, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. Again sinasabihan dito ay disciple ang church. Again, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka magumo ng inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag, sapagkat ito ay darating sa lahat na nabubuhay sa ibabaw ng lupa, kaya manatili kayong gising, namumuhay sa liwanag, hindi sa kadiliman. Ito'y babala. Kanino? Sa church. Sa church, sa atin to. Manatili tayong gising. Bantayan ang sarili, baka magumo ng puso sa ibang mga bagay. Sa mga alalahanin, cares of this world only. At nakaligtaan natin ang ating kaugnayan sa Panginoon. So, ikatlong sign dito, yung illustration rather, ay yung dalawang babae. Sa verse 40 hanggang 41, merong lalaki, nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa, maiwan ng isa. Merong babae na gumigiling, nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa, maiwan ng isa. Now, ito, I'm not going to hurt anyone's feeling, but this is how I understand this particular verse. Because from verse 1 on chapter 24 down to chapter 25, it is about the second coming. No? At mainly dito, yun sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ay yung mismo talagang final judgment. No? Nandito yan. At tayo pinag-ahanda. Ngayon, mayroong mga ibang paniniwala dito na ito ay tungkol sa tinatawag na rapture. Sininiwala rapture?
Ako naniniwala ako sa rapture. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Okay? Okay. I don't want to divide the church. Okay? Si Ma'am paniniwala. Sino ba? Okay. Stay safe tayo Okay. Bakit ko nasabi na ito ay tungkol sa rapture? Ayon sa paniniwala ng ilan, lalo na yung mga dispensationalists. Ako talaga naniniwalang may rapture. Ano ba ibig sabihin ng rapture? Alam niyo ba yon? Alam niyo? Bakit ka naniniwala sa isang bagay na hindi niyo alam? Kaya dapat alam niyo. Okay, ngayon, itong rapture, no? Ganito pagdating ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagbalik, no? Second coming, siya ay bababa sakay sa alapaap at tayong mga buhay na maaabutan ng kanyang pagbabalik, tayo ay kukunin. We will be caught up, or ang tawag nila ay tagitin. No? Okay? Ibig sabihin, caught up. Sa King James, ginamit yan. We will be caught up in the air to meet the Lord. Ganon ang rapture. Okay? Saan magaling salitang yan, ma'am? Puro. Or sa salitang Latin na raptio. Ang salitang ginamit sa Griego, hindi rapturo o hindi raptio, kundi original na ginamit dyan ay harpazo. Greek, harpazo. Na ibig sabihin yan, agawin, snatch away, kunin. Yan ang rapture. Kaya ako naniniwala sa rapture. Pag dumating si Lord, may iwan kayo? Hindi. Wala naman ganun actually may iwan Walang ganun. Kasi, yung ating binasa kanina na dalawang lalaki nasa bukid, dalawang babaeng gumigiling, hindi po pwedeng i-consider yon as a rapture view. Instead of rapture, it is about judgment. Kung paano sa panahon ni Noe ay minaligtas, yun ang context Tiningnan mo yung nauna, sa panahon ni Noe, minaligtas, minapahamak na marami. Ganoon din, merong maliligtas, picture, larawan ito ng taong maliligtas at larawan ng taong hindi maliligtas. And that's it. Ngayon, bakit nagkaroon ng rapture theory? Kailan ba nagsimula yung rapture na yan? Nagsimula yan the 19th century. During the Reformation period, 1715 hanggang 18th century, walang mga ganyan. Sina Spurgeon, sina Jonathan Edwards, wala niyan. Pero nung panahon ng 19th century, si Scofield ang nagsabi na merong ganyan. At medyo nagkagulo na. Hindi mo maalaman, kailan ba mararapture? Pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Kasi nga, 19th century lamang yan dumating. Pero prior to that, mga reformers, theologians, walang ganoong tukol dyan. Pero ako naniniwala dahil sila sa salitang caught up rapture. Pero hindi yan ang main event sa second coming. Hello? Ang main event ay ang ating pagdako sa piling ng Diyos to live with Him forever and ever with Him. At ang judgment niya sa mga hindi mananampalataya. There will be a general resurrection of the dead, both of the righteous and the wicked, sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon, at hahatulan ang lahat. Pero tayo hinatulan na nung mamatay si Jesus, ang hatol sa atin ng Diyos na guilty. Bakit? Dahil tayo'y nagsisi sa ating kasalanan at nanalig sa persona at ginawa ng ating Panginoong Yesu Cristo. So we could talk more about this, but my time is almost running out. But I'm thankful to the Lord because I'm not feeling well, even last Sunday. But I'm thankful because just to talk about this, it's a very heavy thing. Many controversies surrounding this text, and yet I ask the Lord to give me the ability to speak before you. And I believe the Lord has answered my prayer. It's hard for me because I'm dealing with this kind of
deep theological issues. Nevertheless, importante yan. So, hindi ito tungkol sa maiiwanan at mararapture. Kaya yung paniniwala ng mga dispensationalists na ang mga unbeliever maiiwanan sa daigdig na ito, sila idadaan sa Great Tribulation, samantalang tayo, mga mananampalataya, tayo mararapture na, yan po ay tinatawag na deduction lamang mula sa teksto. It's not the main doon sa 2 verses na yon. Gamit ang imahinasyon. Sa halip, pag binasa po natin ang tuloy-tuloy, makikita natin ang koneksyon nitong 2 lalaki na nasa bukid, 2 babaeng gumigiling, sa taong napahamak sa pagdating ng baha at sa taong maliligtas at hindi maliligtas sa panahon ng huling pagbabalik ng ating Panginoon. Last 2, ika-4, the faithful house owner, verse 42-44, ano naman ang meron dyan? Yung tungkol sa maayos na may-ari ng bahay, kung alam niya darating ang magnanakaw, kung alam niya, siya ay magbabantay. Di ba? Nakalagay dyan, kung alam niya kung anong oras sa gabi, magbabantay siya, at hindi niya hayaang pasukin na magnanakaw ang kanyang bahay. Sabi ni Jesus, kaya maging handa rin kayo katulad ng may-ari ng bahay na yan dahil darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. So itong faithful house owner, matapat na may-ari ng bahay, ang lesson dito, maging handa sa tuwina. Bakit? Dahil alam nating darating ang Panginoon. Pero sinabi dito ni Jesus, siya mismo nagsabi, darating ang anak ng tao sa oras na kahit kayo mga alagad, hindi nyo inaasahan na ako'y darating. Wow! Kaya anong implikasyon yan? Abay, maghanda. Hindi mo alam kung anong oras darating eh. Maghanda ka, maghintay ka, magtiyaga ka. No? Sapagkat dahil hindi nga ito inaasahan kung anong oras ang pagdating, hindi sa darating na mayroong signal na katulad na pag may bagyo dyan, tutunog yung mga ambulansya dyan, malalakas na tunog para babalaan. Sa Ukraine, pagka magpapalipad ng missile ang Russia, tumutunog ang sirena para babalaan ng mga tao, pumunta kayo doon sa bunker. Walang ganon. Kaya ang ibig sabihin dyan, sa oras na hindi ine-expect, darating si Jesus, dapat paghandaan natin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, humanda ka palagi. Totoo yan. Hindi mo alam. Paano mamaya dumating? Hindi nga natin inaasahan. Abala tayo sa maraming bagay sa araw-araw. Pero ang paghahanda ay ganito. Ito ang paghahanda na dapat gawin. Nandun yan sa 5, gaway servant. Paano kung maghahanda? Kung sakaling dumating ang Panginoon, ano makakasumpungan niya sa akin? Eto na. Doon sa talinghagang ito ng wise servant, ano makikita natin? Sa verse 45, ang tapat at matalinong alipin na siyang pinamamahalan ng kanyang amo sa mga kapwa niya alipin. Siya ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. So, ang alipin ito ay may amo at ang ginagawa niya, siya ang tagapamahala. May trabaho siya. Meron siyang ginagawa, abala siya saan? Doon sa pinatatrabaho ng kanyang amo. Ano yung pinatatrabaho? Sabi doon sa verse 45, pakainin ang ibang mga alipin. So ito pala i-cook, no? Sa kanilang tamang oras ng pagkain. At sabi dito, mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na gumagawa ng kanyang tungkulin. Patuloy sa paggawa, wala ang amo, patuloy, naglilingkod. Yan ang magandang paghahanda. Hindi mo alam kung kailan darating. Saka na lang ako maglilingkod, pastor? Hindi. Ngayon pa lamang habang ikaw'y may kalakasan, maglingkod ka, gumawa ka para sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Pastor, hindi na ako makakaganap, matanda na ako, masasakti na ako. Meron ka pang magagawa. Ang ministeryo ng pananalangin. You could intercede, you could pray. That is also part ng gawain sa kaharian ng Diyos. Kaya wala pong exemption. Nagigising po ba tayo? Mahaba ako mag-sermon pero mahaba rin naman tayo kanina. Anyway, malapit na ako matapos.
Kaya sabi dito, mapalad yung alipin na kapag nadatnan siya ng amo niya, gumagawa siya ng kanyang tungkulin. Ito, verse 47, rewarding. Sinasabi ko na sa inyong totoo, mahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Ay tapat na katiwala, ay gumagawa. Tayo mga naglilingkod sa Panginoon, alam niyo ba na tayo ay pamamahalain? Tayo ay pagkakatiwalaan pagdating natin sa piling ng Diyos. Yung mga mabubuting gawa na meron tayo para sa Kanya, sa kaharian ng Diyos, ay sumusunod sa atin. Alam niyo po ba yun? Maraming mga Kristiyano, sapat na naligtas, okay na. Questionable yung kaligtasan sapagkat ang tunay na naligtas, merong bunga yan ng mabubuting gawa. Kaya sabi ni James, faith without works is what? Dead. Hindi tayo maililigtas ng mabuting gawa ng biyaya sa pananampalataya lamang. Nasabi ng mga reformer, we are saved by faith alone. Tama naman. Faith alone, not good works. But the saving faith is not alone because it is manifested with or by good works. Okay? Ulitin ko, ang pananampalatayang nakapagliligtas ay merong bunga. Ang pananampalataya ay hindi noun, ito ay verb. Trust. Action. No? Sabi pa dito, verse 49, ito matindi rito nangyari sa verse 48. Ngunit, kawawa ang masamang alipin na nag-akalang matatagalan pa ang pagbabalik ng kanyang amo, kaya habang wala ang kanyang amo, ay pagmamalupitan niyang ibang mga utusan, makikisalo at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Naku, meron bang ganito? Kahit sa aktual na pangyayari, tagal pang aking amo, sige, dito tayo sa bahay, mag-inuman tayo. Darating ang kanyang amo sa oras at araw na hindi niya inaasahan. 51. At parurusahan siya ng matindi. Isasama siya sa mga mapagkunwari, hipokrito. At doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sa palagay ninyo, anong lugar to? Hindi ito langit. Hindi ito langit. Nagngangalit ang ngipin. Tatangis. Meron ba tatangis sa langit? So ano ang tinuturo dito? Na habang hinihintay natin ang muling pagdating ng Panginoong Hesukristo, naghahanda tayo sa paano? Bilang mga mananampalataya, tayo po naway madatnan ng Panginoon na patuloy na gumaganap ng ating mga paglilingkod, tungkulin, gawain sa kaharian ng Diyos. Kahit tayo may edad na, matanda na, yun nga, hindi porke tayo hindi na makagalaw, hindi na wala na tayong gagawin sa kaharian ng Diyos. Manalangin. Panalangin ang gawain ng iglesia, ang paghayop, pag-ibanghelyo, panalangin ng mga manggagaw, panalangin ng isa't isa. Yan po ay gawain. Kahit ikaw ay nakaigana, hindi ka na makakilos, manalangin. May magagawa pa. Kahit ikay kukunin ng Panginoon, di ba napakasarap na kukunin ka ng Panginoon, ikaw ay nando sa ministeryo ng pananalangin? Di ba? So, lalo na kung ikaw ay malakas. Saan mo ginugulol ang iyong panahon? Kasama ba sa iyong prioridad ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos? Involved ka ba? May ministeryo ka ba? O ikaw ay taga-Zimbabwe? Pagkasimba uwi, balik na ulit sa linggo. Tapos. Sabi sa verse 46, mapalad ang aliping iyon kapag nadatnan siya ng amo niya na gumagawa ng kanyang tungkulin, siya'y pamamahalain. Kaya, again, wag po tayong maging masipag sa katamaran. I use the language of our dear brother, Elder Ben. Wag tayong maging masipag sa katamaran. Wag tayong maging mga tamad na mananampalataya. Mag-aral ng Bible. No. Learn the Bible.
Umate ng gawain. Pag may patay na kapatiran, hindi lamang magbibigay, sasama. Maglilibing kung kailangan, kung walang mahalagang gawain. Huwag tayong mapapabilang sa mga tinatawag na nominal Christians, meaning Kristiyano lamang sa pangalan, o mga hindi tunay na Kristiyano at mga mapagkunwaring Kristiyano. Kaya binanggit yung salitang ipokrito. Nagkukunwaring Kristiyano pero ang totoo ay hindi gumagawa sa kaharian ng Diyos. We are saved by faith, but faith that saved is not alone. Sa muling pagdating ni Jesus, hahanapan tayo ng mga bunga. Dapat tayong makitang gumagawa ng kanyang ipinapagawa. Sapagkat kung hindi tayo ligtas, hindi tayo tunay na alagad, tayo parurusa ng matinding parusa. Nagngangalit ang ngipin natin doon at iiyak tayo, tatangis. Dahil inaksaya natin ang panahon, tulad ng panahon ni Noe, mga tao, kanilang kinaligtaan ang Diyos. Ano po ang bunga ng pananampalataya na inaasahan ng Diyos na makita sa atin? Mas mahalaga po sa Panginoong Hesus ang ating pamumuhay kaysa sa interest nating malaman o maging busy tayo sa pag-oobserba ng mga tanda na muling pagbabalik ng Panginoon. Ang maraming Kristiyano, naitayo na ang templo sa Jerusalem. Uupo na ang Antikristo. Darating na si Jesus. Ganon po. Ganyan po yung kanilang mga alam nyo nung 1999, sino nakakaalam nung millennium bug, kung tawagin? Ako'y nasa Mindoro ng panahon na yon. Na ang kanilang pangamba, magsha-shutdown lahat ng computer. At pag nag-shutdown lahat ng computer, yung mga computer na kumukontrol sa mga nuclear missile ng China, magsasalimbayan, out of control, chaos. 1999, end times. Alam niyo yung salitang end times? That's not a biblical word. You could not find the word end time in the Bible. What you will find in the Bible is last days. Pero end time, ayan na. Tigirahin ng Israel, ayan na. So doon na focus ang atensyon ng marami, lalo na yung mga dispensationalists. Especially during 1948 na muling na-restore ang mga Israelita. 1,900 years walang lupain ang Israel simula ng bumagsak ang Jerusalem AD 70. 1,900 years wala silang bansa. 1948 nagkaroon sila ibalik sila. Ang sabi ng mga manampalataya, talagang malapit ang dumating ang Panginoon. Ito na ang mga tanda. Kailan nangyari yun? 1948. Hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. Nakakalungkot yung iba, dahil malapit ang dumating ang Panginoon, benta mo yung lupa mo, doon sa Batangas, i-offering mo na, anin mo pa yan. Hindi mo na kinabangan yan, mag-impo ka ng kayamanan sa langit, ginamit yung mga ganoon. At ganito, nung panahon 1999, tandang-tanda ko, hindi po kapayapaan ang dinulot sa akin. Takot, ang gulo na. Magpuputo ka ng mga missile. Maraming pastor nagturo niya. Nangyari po ba? Huwag nating abalahin ang ating isip, ino-obserba natin ang mga tanda. Sapagkat para sa Panginoong Hesus, mas mahalaga yung ating pamumuhay. Yung ating uri ng pamumuhay habang tayo ay naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. We should busy ourselves not about this kind of sign that we could obtain from the current events, but we should busy ourselves knowing the Lord more and more and more. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Because hindi binigay sa atin ng Panginoon ang sense para malaman natin ang exact date kung talagang kailan siya muling babalik. Nais ni Jesus na maging busy tayo sa Kanyang kaharian. Alam natin yung Matthew 6:33.
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, food, drink, shelter, all this physiological need will be added. But many Christians, sad to say, the priority ay baliktad. Unahin ko muna to sa kanang kaharian ng Diyos. I'm so busy, Pastor, I don't have time to serve. Mga kapatid, siguro it's high time for us to understand the heaviness, the seriousness of our calling. We are not to be like the men of the world. They don't think about this. But we are blessed. We are privileged. We know and we expect and we hope to see Him face to face. Even dun sa chapter 25, kasi isa nga magkakaugnayan, 24-25 Olivet Discourse, makikita natin dito the parable of the talent. Nag-iwan ng 5,000 talents, 2,000 talents, 1,000 talent. Ano nangyari? Yung mayroong 5, pinangalakal, nagtubo, ibinigay sulit sa master, kinomend, master. Well done, di ba? Yung binigyan ng 2,000 talent, pinangalakal, nagtubo, ginamit, kinomend ng master. Yung tinanggap ay isa, ibinaon sa lupa. Dumating ang master, anong ginawa sa kanya? Kinondem, hindi kinomend. Kinondem. Ang sabi ng Panginoon, ng master sa kanya, ikaw na masama at tamad na alipin. Alam mo, palagi ako gumagapal sa hindi ko hinasikan at nagtitipon, sa hindi ko kinalatan ng binhi. Dapat sana'y inilagak mo ang aking salapi sa mga mangangalakal ng salapit ng sa aking pagdating ay matanggap ko kung anong aking parte at napakinabang. Anong hatol na parusa sa tamad na alipin? Verse 30, chapter 25. At ang aliping walang pakinabang ay itatapon ninyo sa kadiliman sa labas. Tapon nyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis, pagangalit ng mga ngipin. Ano ito, langit? Hindi ito langit. Pagangalit ng mga ngipin, pagtangis. Galit na galit sa Diyos. God, you're unfair. I have served you. I have attended the worship service. Now I'm here in hell, burning. You are unfair. Tatangis ang ngipin. Galit na galit sa Diyos. You will be tormented day and night without end forever. Next Sunday, I will be preaching from John 3:16. And I will tackle hell. Because the word hell is related to perish. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whomsoever believe in Him shall not perish. But hell is related to that perishing. I'll talk about that more. Just pray for me. So, about to finish. Kung gayon, paano tayo maghahanda? Habang inintay natin ang pagdating ng Panginoong Hesus, patuloy na wag niya tayong masumpungang naglilingkod. Alam nyo, pag binasa mo pang 25, yung paghihiwalay ng kambing sa tupa, ang sabi ng Panginoon, ako ay inyong pinakain, ako ay inyong pinainom, ako ay inyong dinalaw, at ako inyong sa bilangguan, at ako ay walang damit, at ako ay inyong dinamitan. Panginoon, kailangan namin nakita na ikaw ay nagutom, at pinakain ka namin, nauhaw ka, at pinainom ka namin, wala kang damit, at ikaw ay dinamitan, at ikaw ay nabilanggot, ikaw ay amin dinalaw. Anong sinagot ng Panginoon? Ang anumang ginawa mo sa iyong mga kapatid na ito ay sa akin mo ginawa. God is looking for these works, compassion, generosity to the needy brother and sister. Yung namang mga kambing, nagtataka sila, kailan ka naming nakita na gutom? Yung dahil hindi nyo ginawa sa mga maliliit na ito, hindi nyo rin ginawa sa akin. Pagdating sa bandang huli, impyerno pa rin ang parusa. This is heavy. This is serious. We should think the way God wants us
to understand. I end, mga kapatid, sa muling pagbabalik ni Jesus, sa araw na mahayag siya, lahat ng ating ginawang paglilingkod, sinasabi ni Apostol Pablo yan, itong lahat ay pararaanin sa apoy, at kung hindi ito masunog, tatanggap tayo ng gantimpala. At kung masunog, magliligtas pa rin tayo. Merong ganong pananan. Ibig sabihin, hindi po nawawaglit sa paningin ng Diyos ang ating ginagawang paglilingkod sa Kanyang kaharian. Sa loob ng Kanyang iglesia na nagre-represent ng Kingdom of God, magpatuloy tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Parang malakas doon. Dito. Amen! Huwag natin tingnan yung dami natin. Si Lord ang bahala magparami, basta tayo maglingkod sa Panginoon at sa isa't isa for His glory. Ang aking katanungan, kung sakaling dumating si Jesus ngayon, handa ka na ba? May takot ka ba? Manghihinayang ka ba? Sasabihin mo ba, Lord, huwag muna. Ang dami ko pang naiwan dito eh. Ang dami pang gustong gawin. Magugulantang ka ba o tatangis? Dahil ito malungkot. Nabigo kang magtiwala sa Kanya at sinadya mo siyang hindi sundin paglingkuran at sambahin. Handa ka ba? So I want you to think about these questions. Second, ano ang mga bagay na iyong pinagkakaabalan sa buhay na ito na alam mong naglalayo sa iyo sa iyong kaugnayan sa Panginoon? Anong plano mong gawin dito ngayong narinig mo na inaasahan ng Diyos na ikaw ay uuna ka? Pangatlo, ano ang talento, loob na binigay o pinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Meron ba? Ako naniniwala bawat isang Kristiyano, mayroong bahagi sa kaharian ng Diyos para magamit siya. Kaya ang tanong ko, ginagamit mo ba mga yan para itaguyod ang pagtatatag ng Kanyang kaharian sa daigdig na ito sa buhay ng mga tao? Mga kapatid, ang ating narinig na katotohanan mula sa Panginoon ngayong umaga ay may hinihinging pagtugon habang hinihintay natin ang Kanyang muling pagbabalik. Sa atin pong harapan ay may dalawang daan. Ang una, yung daang makasanlibutan, daang palayo sa Diyos, daan na may pagbabaliwala sa Diyos, daan ng kawalan ng panahon maglingkod sa Diyos, daan na hahantong sa kapahamakan. Ang daan ng pagtanggi at pagpapasakop sa hari ng mga hari at sa Panginoon ng mga Panginoon, yan ay daang hahantong sa kapahamakan. Kung nandiyan ka, magsisi ka, manalig ka sa Panginoon, manumpalik ka sa Panginoon. Samantalang ang ikalawang daan, ang daan ng pananampalataya na hantong sa buhay, daan ng pagtsatsaga, daan ng pagiging handa, daan ng patuloy na paggawa sa kaharian ng Diyos sa abot ng biyayang binibigay niya upang mataas at maparangalan ang ngalan ni Jesus. Yan ang magandang daan. Kaya ang daang ito ay humihingi sa atin ng isang pagganap. Hindi sapat na napakinggan natin, sabi ni Santiago, no? Kapag tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos at hindi natin ito isinagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Do not become listeners merely of the words, but do what it says. Ano ang ating magiging aksyon? Ano ang ating isa sa katuparan? Anong prioridad, direksyon ng ating tatahakin sa papasok na taon na ito bilang tanda na tayo'y tunay na tagasunod, tunay na naghihintay, tunay na umaasa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Anong daan ang iyong pipiliin habang iyo siyang hinihintay? Manalangin po tayo. Panginoon, tunay nga po na napakabigat ang inyong mga salita. Pero hindi po kami, Panginoon, dapat malungkot sapagkat yung babala ninyo para sa inyong iglesia ay para sa aming ikabubuti. Para magkaroon kami ng linaw sa aming kaisipan at maging prioridad namin ang aming kaugnayan sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na masumpungan mong nagtatapat sa panahong ito. Lalo sa panahon ito na punong-puno na ng mga kapighatian, punong-puno ng mga bagay na naglalayo sa amin, sa inyo.
Tulungan niyo po kami bilang isang iglesia na patuloy na may pangaral na si Kristo ay muling nabuhay, umakyat sa langit, at siya'y darating upang kami na mga nanalig sa Kanya ay isama Niya sa inyong kaharian. Kaya salamat po, Diyos. Salamat po sa inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patawarin kami kung matagal na po namin binabaliwala kayo at hindi namin siniseryoso ang aming buhay Kristiyano. Salamat po. Kayo nakakaalam ng puso at kalagayan ng damdamin ng bawat isa. Dalangin ko po, magsalita po kayo, Panginoon. Holy Spirit, convict all of us. Lead us to the saving Jesus Christ. Lead us to obey Him, to follow Him all the rest of our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat po.